Hello mga ka-golden foodie, gawa tayo ng rellenong bangus. Homemade rellenong bangus. Sobrang daling gawin lang ito. Bibili lang tayo ng bangus, mga 2 piraso at linisan natin. Tanggalin natin ng kaliskis at linising mabuti. Tanggalin natin yung bituka, hasang para malinis pag didebone natin ng bangus mamaya. Pagkalinis natin ng bangus, natanggalan na ng hasang at bituka, i-debone natin gamit ang spatula at tusukin lang natin para mahiwala yung laman sa balat. Ayan, after that, ipupush lang natin dahan-dahan para hindi masira ang balat ng bangus. After natin ma-debone, ilalaga lang natin yung bangus ng about 15 minutes, lalagyan lang natin ng tubig, paminta at asin. At i-boil natin ng about 15 minutes. While boiling the laman ng bangus, i-prepare natin yung balat ng bangus. Marinate ko lang sa soya sauce at saka dayap or lemon. After natin malagyan ng soya sauce ang ating bangus or balat ng bangus, maghiwa naman tayo ng dayap at kalahati lang ng dayap ang aking ginamit. This is, not lemon, is lime pala ito. Yan, piniga ko lang yung half niyan, saka ako hinalo sa balat ng bangus. Nagdagdag din ako ng paminta, konting dagdag aroma. Tsaka ko minasage-massage, and after nating ma-marinate, i-cover lang muna natin ng cling wrap at ilalagay natin a few or a while in the fridge. After natin maboil yung laman ng bangus, gamit lang ako ng fruit processor, nag-grind ako ng carrots and onion. Isang tabi po muna natin. After nating mailaga ang laman ng bangus, tanggalan na natin ng tinik. Ito po talaga ang napaka-trabaho ang pagtanggal ng tinik sa laman ng bangus. After natin ma-prepare lahat ng ingredients natin, maglagay tayo ng mantika sa ating kawali at ating umpisahang igisa ang bawang. Pag naamoy ang bawang, isunod na po natin ang ating sibuyas. Pagka bumango-bango na po ang ating sibuyas, isunod na din po natin ang ating carrots. Igisa lamang pong mabuti hanggang sa maluto ang ating carrots. Pagkaluto po ng ating carrots, isunod na natin yung hinimay nating laman ng bangus. Gisa-gisahin lang po natin hanggang sa mag-well combine na po ang ating mga sangkap. Nagdagdag lamang ako ng 1/4 cup ng sugar, 4 na kutsarang soya sauce at 2 kutsarang oyster sauce. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-combine lahat ng ingredients at nagdagdag ako ng paminta at asin at magic sarap para sumarap ang ating rellenong bangus. Patuyuin lang po natin ng konti at ating hanguin. Sa isang malinis na bowl, ilagay na po natin ang ating ginisang laman ng bangus at ating palamigin. Pagkalamig po ng ating ginisang laman ng bangus, ating sangkapan ng pasas at breadcrumbs at 2 itlog. Haluin natin para mag-combine lahat ng ating inilagay na sangkap. After natin mahalo, ating kunin ang ating minarinate ng balat ng bangus. Palamanan na ang ating balat ng bangus, ibabalik lang po natin yung laman na nasangkapan at naluto na po natin sa ating balat ng bangus. Ganyan lang po ang ginawa ko, unti-unti ko pong nilalagay ang laman ng bangus at saka ko ipinupush down po para po masiksik, siksik-liglig. Parang ganun po. Yan. Ganyan lang po yung ginawa ko. After nyan, kinoat ko po ng cornstarch para po sa pagpiprito hindi po dumikit sa ating kawali.
Ang pagko-coat po ng cornstarch niyan, dapat coat na coat po. Takpan po natin ng cornstarch para po hindi dumikit sa ating kawali. Yan po yung ginawa ko, coated with cornstarch lang po. Make sure po na medium heat po yung ating mantika para hindi po pumutok-putok, at ating prituhin 10 minuto sa bawat side. Dahil po maliit ang ating kawali, hindi ko na po nilagyan ng stick para dumiretso ang ating bangus dahil po mayuyukuli po ang buntot niya. Kaya hindi ko na po nalagyan ng stick para maging straight ang ating rellenong bangus dahil po sa maliit ang ating kawali. At pagka flip natin ang ating bangus, kailangan natin gumamit ng dalawang spatula para hindi po siya madurog-durog. Pero hindi po talaga maiwasan dahil po maliit ang ating kawali. So, ganyan-ganyan po ang itsura ng ating rellenong bangus. Pero masasabi ko po, ito po ay napakasarap at napakadaling gawin. Maraming salamat po sa panonood. God bless you. At sana po nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon. At pwede po ito at pwede po itong pang negosyo. Ito po ay budget meal po kung kayo ang gagawa. Napakasarap at napakadaling gawin para sa Tipid Mommy Tips. Ito po ay ang gawa nating homemade rellenong bangus.